Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Gemini. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ang unang card ay conflict. Kung ano man yung hindi pagkakasundo, huwag ka dito mag-focus. Gawin mo kung ano yung mga bagay na mas makakapagpasaya sa iyo. Itong inner child naman, ang pinapahiwatig sa card na ito ay i-release mo kung ano yung mga bagay na nagpapagulo sa isip mo or damdamin. Huwag kang patrap sa situation. Lalo na't hindi naman nagpapasaya sa iyo. Prayer. Kung meron mang takot o kaya pagkalito, ay magkakaroon din ng clarity yung sitwasyon mo sa buhay. Yung changes na mangyayari sa buhay mo ay na-delay lang. At saka base sa mga cards, merong sitwasyon na nagkaroon na ng closure. Hindi siya nasabi ng verbal pero makikita mo sa action. Ang ilan kasi sa inyo ang naging sitwasyon, mukhang ikaw yung humahabol or naghahangad ng makakabuti sana para sa situation. Pero nagdulot lang ito ng stress sa iyo. Affirm. Nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. Meron na talagang hindi na pagkakasundoan kahit merong person na gusto magkaroon ng second chance. Kung merong negative na nangyari, merong positibong darating. 555. You are the one who is going to bring the wealth into your life. Yung pag-unawa sa sitwasyon, yan yung magbibigay sa iyo ng kaginhawaan. At saka, malinaw yung pinapakita ng cards mo na meron ka nang dapat tapusin kasi yung mga bago mong haharapin, yun yung mas pabor. Alamin natin kung ano ang message ng universe gamit naman ng tarot cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo o ikaw. Page of Pentacles, Knight of Cups, at 5 of Pentacles. Tama yung nasa isip mo na balansehin ang sitwasyon. Kaya lang kahit anong pagbalanse mo or pag-unawa sa person or sa situation ay parang mailap yung kapalaran sa'yo para sa kapayapaan. Ang ilan sa inyo, hindi maganda yung trato sa'yo pero meron kang sapat na dahilan kung bakit nag-i-stay ka sa unhealthy na sitwasyon. Ang ilan sa inyo sa career ay masagana sa umpisa yung trabaho mo. Ang ilan sa inyo na-promote pa or nagkaroon ng increase sa salary. Pero sa ngayon, yung estado ng kumpanya nyo ay hindi maganda. At tingin mo, may posibilidad na mawalan ka ng trabaho. Ang ilan naman ay naghahanap ng trabaho.
kahit na nasa negatibong sitwasyon ka, meron pa rin na tulong or pabor na idea na darating. Kaya maging aware sa darating na solusyon. Sa mga nasa relationship, kapag napangunahan ka ng emosyon, mahihirapan kang makausap yung person mo. May mga importante kayong desisyon o kaya kailangan pag-usapan ng person mo. Ang ilan sa inyo, nakatatlong cards ka na inabandona ka or malamig sa'yo ang person mo. Pero dito sa Seven of Pentacles, sinasabi na noon pa, bago ka pa magkaroon ng karelasyon or mag-asawa, marami ka na talagang choices na para sa ikakaunlad mo. Pero binibigyan ka ulit ng pagkakataon ng universe na para harapin mo naman yung mga para sa iyo na kapalaran. Ano man ang estado ng sitwasyon mo or relasyon. Sa mga single, kahit may person na nagbibigay ng interest sa iyo, hindi ka nagbibigay ng atensyon. Kasi mas focus ka sa pag-unlad. Ito yung mas binibigyan mo ng importansya na tingin mong magpoprotekta sa iyo. Sa mga single, binibigyan ka ng pagkakataon ng universe sa love para makasigurado ka kung ito ba yung gusto mo talagang desisyon. At ang ilan naman na nasa relationship, lahat ng pagkakataon, pasensya, ibinibigay mo sa person mo. Pero, hindi pa rin nagbabago yung person mo sa mga maling trato niya sa iyo. Ito naman yung next na mangyayari. Queen of Cups, the Lovers, at Four of Swords. Ipinapahiwatig ng cards na ito na willing ka na mag-sacrifice na para masolusyonan yung problem mo. At pinapaalala ng cards na ikaw pa rin yung may sariling desisyon. Hindi mo kailangan idepende sa ibang tao. Sa financial, pinag-iisip ka ng tatlong cards na ito ng ibang plano na para may dagdag kita. At saka matugunan yung pangangailangan mo sa financial. Hindi mo kailangan maghintay sa darating na financial. Pinapaalala ng cards na wala namang panghabang buhay . Lahat ito ay temporary lang. Kung maganda man ang kita mo or nagkakaroon ka ng problema sa financial. Kaya kapag may mga magandang pagkakataon, huwag mo itong sayangin. Ang ilan sa inyo single ka man or nasa relationship, nakaapat na cards ka na magkakabalikan kayo ulit ng past person or person mo. Ang problema lang, single ka man or nasa relationship, may mga Gemini na pagod na magmahal. Ang ilan sa inyo, pagbibigyan mo yung person mo, magkakaroon kayo ng relasyon, pero nandun pa rin kasi yung trauma sa nangyari sa inyong dalawa. Meron kasing person na nahihirapan din siya sa sarili niya na baguhin kung ano man yung mga mali na nagagawa niya na hindi niya napapansin. Connected itong additional card na the Death. Kumbaga, meron na talagang sitwasyon na matatapos at makakapag-desisyon ka na para sa sarili mo. At ang ilan sa inyo, ipagpapatuloy mo kung ano yung mga naudlot na dapat mong simulan. Ipagpapatuloy mo yung buhay mo sa nararapat at tingin mong importante sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, kaya palagi mong pinagbibigyan yung person mo kapag bumabalik siya sa iyo kasi meron kayong pamilya na gusto mong buo. At para naman sa ilang single, nakatatlong cards ka na mas nagfo-focus ka sa sarili mo.
Pero ang ilan sa inyo, binibigyan mo rin ng time yung sarili mo na mag-enjoy. Pero hindi ka naghahanap ng love. Lalo na't ang ilan sa inyo nakarecover na sa kung ano yung nangyari sa nakaraan. Ito yung outcome. King of Cups, the Moon, at the Temperance in reverse. Pangatlong card mo na ito na sinasabihan ka na magkaroon ka ng desisyon para sa sarili mo. Kasi kung patungkol man ito sa career, sa negosyo, or love life, may mga sitwasyon na yung bang unpredictable. At ang advice ng cards ay balansehin ang buhay at piliin yung pang long term na sitwasyon. Kasi, pasensya na kayo sa sasabihin ko, pero pang 5 card mo na ito patungkol sa conflict. Yung hindi pagkakasundo. Yan yung nagiging rason kaya may delay ang buhay mo. At saka base sa mga cards mo, hindi ikaw dapat yung nawawalan ng pag-asa. Ang dami mo ng positive na cards na pinagdidesisyon ka na kasi merong nakalaan na para sa iyo. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, good health ka talaga. Pero dahil sa merong sitwasyon na nagdadala ng stress sa buhay mo, huwag mo itong masyadong bigyan ng pansin. Mas bigyan mo ng pansin yung kalusugan mo, yung ma-relax ka. Napaka-importante yung pagiging kalma at saka yung mag-meditate. Sa relationship, ang advice ng cards ay manindigan ka sa kung ano yung gusto mong relasyon. Kasi yung person mo, ang gusto niya, yung bang magkasama kayo pero walang commitment. At ang advice ng cards, kahit na matapos ang relasyon niyo ng person mo, hindi pa naman ito yung katapusan ng love life mo or ng buhay mo. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon ng problema pero hindi nyo alam kung ano yung rason kung bakit kayo nagkakaroon ng problem. At itong The Hermit ang nagsasabi na ang ilan sa inyo, meron talagang cycle na nauulit, yung hindi pagiging tapat, yung panlilinlang. Merong person na mahirap maintindihan yung pag-uugali, na kapag nakapag-desisyon ka, paano siya? Yun yung palagi niyang iniisip, yung puro pang sarili. Ang ilang single naman, merong potential person na nagkakagusto sa'yo pero wala kang tiwala sa kanya. Natuklasan mo kasi na meron pa siyang ibang nagugustuhan. Itong Queen of Pentacles, dumating na yung magandang pagkakataon sa iyo. Pangalawang card mo na ito na mas bibigyan mo ng pansin, yung magkaroon ng matatag na pundasyon sa career o kaya negosyo. Ang secure at stable na pamumuhay ang mas magbibigay ka ng atensyon sa ngayon.